Isang magandang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Muli po, narito po ang inyong hamak po at abang lingkod na yun nga po sa palagi pong umpisa po ng aking kapahayagan ay lagi ko pong sasabihin sa inyong lahat na wala po akong ipinagkikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong aba na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula po sa atin pong Diyos na kataas-taasan, ang atin pong banal na Espiritu Santo. At sa pagpapatuloy ko nga po ng naiwan kong kapahayagan nung nakaraan pong linggo, ay palagi ko pong ipapahayag ko po sa inyo na ang atin nga pong mahal na Birheng Maria ay nasa ibaba sa karugtong po ng Hardin ng Eden, at yan po ay wala pong iba kundi po ang bayang pinili, ang lupang hinirang po, at yan po ay ang bansang Pilipinas po. Dahil nga po nasa pinali ang bansang Pilipinas po at ang original po na karugtong po ng Hardin po ng Eden. Dahil nga po nasa ibaba ang ating mahal na Birhen sa edad po niyang 20-21, ang espiritu po ng ating Diyos Ama ay kinalulugdan po ang dalagita pong mahal na Birhen, dahil nga po hindi pa po klarado o hulmado po ang mukha ng mahal na Birhen. Ang atin pong Diyos Ama, ang espiritu po ng Diyos Ama na nakatunghay po sa ating mahal na Birhen ay nakaramdam po ng para pong pagkakonsensya, dahil nga po bakit nahuhulog ang loob ko sa iyo, babae, ganong ang nangungulila ako at ang hinahanap ko ay ang nawawala kong reyna. So ang espiritu po ng Diyos Ama ay nakatunghay at wala naman pong kamalay-malay ang mahal na Birhen na siya po ay mayroon pong lihim pong manginibig po, at yan nga po ay ang espiritu po ng Diyos Ama. So ang ating pong mahal na Birhen ay patuloy po sa kanyang paglalakbay nga po doon po sa ibang lupain. At nung nandun po siya sa ibang lupain, ang ating pong mahal na Birhen ay hinangaan po ng marami pong kalalakihan, dahil ang ating pong mahal na Birhen ay nagtataglay po ng pambihirang karisma po. Apil, malakas po ang apil ng ating mahal na Birhen kahit sa pinakasimple at pinakapayak po niyang kasuotan. So siya po ay marami pong naging mga tagahanga po. Pero dahil nga po ang ating mahal na Birhen ay ang nais nga po niya ay maging isang madre at maglingkod po sa simbahang Katoliko, wala po ni isa po ang nakabihag po sa puso po ng ating mahal na Birhen. Lubha po siyang naging maila po. At sa paglipas nga po ng pakikipamuhay po niya dun sa lupaing yon, siya po ay minahal po ng pamayanan, ng mga mamamayan sa lugar na yon, dahil likas po ang ating mahal na Birhen po ay masayahin, malambing, at likas na likas at natural po yung kabutihan po ng kanya pong puso. At nang hindi nga po nagtagal, nang ang ating pong mahal na Birhen ay pumunta po sa isang puok sambahan sa lugar po na yon, ay wala pong ano-ano po, ay namasdan po niya ang isang mukha po na bagamat hindi niya alam o kung saan niya ba ito nakatagpo o kung saan ba niya ito nakasama, paglingon po ng ating mahal na Birhen ay nakita po niya ang isang mukhang pamilyar, bagamat hindi naman niya maalaala kung saan ko ba ito nakita, saan ko po ba ito nakasama.
At sa paglingon po niya ay nagtama po ang mata po ng ating mahal na Birheng Maria at ni Jose po. Ang kanya pong magsisilbi pong tungkod na magkakaroon po ng napakalaki pong papel po sa buhay po ng ating mahal na Birhen. Bagamat ang mahal na Birhen, nung nakipamuhay nga po sa ibaba, ay burado ang kanyang alaala, subalit ang puso niya ay nandun po yung pakiramdam, magaan ang loob ng ating mahal na Birhen kay Jose po. At si Jose po ay nung makita rin po ang mahal na Birhen ay hindi rin po niya maitago ang lihim na lihim po niyang paghanga po dito. Bagamat hindi rin naman niya alam kung saan ko ba nakatagpo ang babaeng ito. Parang kilalang kilala ko siya. Ang atin pong mahal na Birhen sa kauna-unahan pong pagkakataon ay nakaramdam po ng kagaanan ng loob po sa isa pong lalaki po, at yun nga po ay si Jose. At kung magbabalik tanaw po tayo dun sa mga nauna ko pong kapahayagan, kung sino po si Jose noon at kung sino po siya ngayon, ang Jose po noon, gaya ng naipahayag ko po, ay si Danica po. Ang pinakamalapit pong anghel sa ating mahal na Reyna, sa ating mahal na Birhen. Ang yaya po ng mga anak po ng Haring Hesukristo at mahal na Birhen. Pero sa kapanahunan po, si Jose po ay tumubo po sa lupain ito. Yung Danica po noon ay tumubo po sa lupain ito bilang isang anyong lalaki po. Anyong lalaki, yung Danicang yaya ng mga anak ng mahal na Birhen at Haring Hesukristo noon ay tumubo ngayon bilang si Jose po, ang tungkod ng mahal na Birhen po. So kaya po ganun po kagaan ang loob ng mahal na Birhen sa kanya. Bagamat anyong lalaki, ito pong Jose na ito, na Danica noon, na Jose ngayon, ay labis pong napamahal po sa buong banal na pamilya po. Kaya nga po yung ang sanggol po, yung una pong sanggol na tinatawag pong ang bugtong na anak, ay kahawig na kahawig po ni Danica noon at ni Jose ngayon. Dahil nga po sa kanya po yan ipinaglihi ng mahal na Birheng Maria. So, sa panahong ito, nung makita ng mahal na Birhen si Jose dahil sa anyong lalaki, at ang mahal na Birhen naman po isang kaakit-akit pong dalagita po, dalaga po, ay sa puso't damdamin po ng ating mahal na Birhen ay inakala po niyang marahil ito na yung lalaking magpapatibok o makakabihag po sa puso po ng ating mahal na Birhen sa kabila po ng napakarami pong karibal po. Dahil nga po ang Jose ay naakit sa mahal na Birhen. Hindi nga po nagtagal. Si Jose po ay nagkaroon po ng matindi pong pagka-interes sa ating mahal na Birhen. At dito po magsisimula ang buhay pag-ibig na inaakala ng mahal na Birhen. Ang buhay pag-ibig niya sa lupain pong ito. At sa mga susunod ko pong kapahayagan ay hihimay-himayin ko po sa inyong lahat kung paano pong ang mahal na Birhen po ay nahulog po o nasungkit po ni Jose bilang kanya pong kasintahan po. Ganong napakarami pong karibal at napakapilian at pihikan po ng ating mahal na Birheng Maria dahil ang pangarap po niya ay maging isang madre nga po. Wala na naman po tayong oras. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong abang lingkod. Bye-bye! Paalam! Mabuhay po tayo pong lahat.